Creamline Cool Smashers hindi pumayag sa 700,000 na talent fee ni Bunny Gunler para maglaro sa Creamline Cool Smashers. Kaya napunta sa Capital One. Alyssa Valdez at CCS team nagsisimula ng mag-ensayo. Alamin ho natin lahat ng mga detalye. So ngayon mga idol, meron ng kupunan si Bunny Gunler. Pero eto ha, sinubukan po ng Creamline talaga na hikayatin at kunin itong si Bunny Gunler. Pero nagdemand po ng malaking halaga. At ito po yung sinasabi natin na hindi kayang maibigay ng Creamline. Hindi ba natin sinasabi na walang pera ang CCS team? Pero masyadong malaki ito para sa isang player. 700,000 na pesos po ano, ang talent fee na hinihingi po ni Bunny Gunler. Yung offer po sa kanya, no, yung gusto niyang maging offer para maglaro po sa Creamline o sa ibang PBL team. Pero hindi po yan pinatos o kinagat po ng Creamline Cool Smashers. At ayon na rin po sa ating mga source, 3 team po ang tumanggi dito kay Bunny Gunler, no? At masyadong malaki yung TF. Ngayon po, ang nagwagi at nanalo para makuha si Bunny Gunler, actually maraming pera yung team na ito, ang Capital One Solar Spikers. Nakuha nila ngayon etong si Bunny Gunler. Naglalabasan yung mga update mga kaibigan, pwede nyo i-check, no? At eto po, para sa akin, okay na rin na mapunta si Bunny Gunler sa Solar Spikers dyan po sa Capital One. Kasi sa Creamline Cool Smashers, loaded na po sa mga star player. Alam naman natin na meron na tayong Gia Murat de Guzman. Ito pa, no? Risa Sato magbabalik na ngayong PBL season na ito, itong PBL conference na ito. At ito pa, napakagandang balita, Alyssa Valdez hindi pa magre-retiro at kitang-kita na siya po ay nag-e-ensayo kasama po ang mga CCS team. Kaya naman asahan natin, ito nga pong nalalapit na conference, invitational saka reinforced conference mga idol, ay mas malakas ang Creamline Cool Smashers. Katapusan po ng May, magsisimula po ang PBL on tour and then tuloy-tuloy na po yung sa June, yung PBL conference. Eto pa, kung sakasakali naman po ito si Bunny Gunler ay magbagong isip at pumayag na kahit maliit na offer lang, open naman po ang Creamline Cool Smashers. Pero tulad na aking sinasabi, Erica Santos, Bunny Gunler, sayang talaga yan kung sa mahihinang team lang mapupunta. Pero magkakaroon naman ng balanse sa mga PBL teams. Yan din ang ating nakikitang senaryo. Pero alam nyo, mas okay na rin na walang Bunny Gunler kasi baka mamaya hindi lang yan magamit o lang maging senaryo, yung ibang mga star player po ng Creamline Cool Smashers ay mabangko at i-prioritize naman ito si Bunny Gunler. Ganun lang naman ang mangyayari. Pero pag sa ibang team siya, mabababad yan kasi syempre mapapatas no o mali-level yung mga player po sa PBL. Hindi naman pwede isang team puro malalakas lahat tulad sa Creamline Cool Smashers. So sa ngayon yan muna ang ating pinaka-latest na update. Maraming salamat po sa inyong patuloy na